Good morning to each and every one of us here in our church, Faithful Word Ministry. Good morning to all our Facebook Live viewers, our YouTube viewers. Today is February 8, 2026. Our topic for this morning, Christ, the center of marriage, the foundation of family. Again, our Sunday format consists of 4 parts: sound indoctrination, admonition, edification, and exhortation. So let's go first to our admonition. Coming from the letter of Paul to Titus, chapter 1, verse 9, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. So number 1, a church must be sound in doctrinal church, just like the Faithful Word Ministry. Bakit po kailangang sound doctrine ang isang church? Sapagkat dapat ang itinuturo po o ang idinodoktrina ay nakabase sa salita ng Diyos. Hindi po galing sa opinyon ng kahit sino. Marami po ngayong mga churches, mga denominational churches na ang mga mensahe ng kanilang pastor hindi po na nanggagaling sa banal na kasulatan. Kwento na lang po ng kwento patungkol sa kung saan-saan. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So makikita po natin dito, yung numero 1 sinasabi ng Apostol Pablo, all is scripture. In other words, dapat yung nasa Biblia lamang yung ituturo kapag ikaw ay nasa likod na ng pulpito. Hindi na nang nasa harap ng pulpito. Hindi yung nasa YouTube. Hindi kasama yung nangyayari sa ating bansa, yung mga tinatawag natin na blood control controversy. Hindi kasama yung Jessica Soho, yung dapat may trabaho na si lalaki bago mag-asawa. Alam niyo po yung mga ganun, hindi naman po dapat sa pulpito yun. Dapat yun sa personal na pag-uusap ng mag-asawa, ng magulang, at nasa isipan na ng isang lalaki yung ganun. Hindi na po kasi sa skriptura nang gagaling yung mga yun. Although, maaaring gamitin bilang mga example, pero hindi po siya indoktrinasyon para sa isang iglesia, lalo na ng Biblia. Is given by inspiration of God. What does that mean? Kapag hindi na po nagmumula sa banal na kasulatan, ang sinasabi ni pastor, kwento na lang po yan. Haka-haka niya na lang po yan. Sariling kwento niya na lang po yan. Kaya maraming pastor ngayon, kung ano-ano na lang po yung sinasabi sa pulpito. Nagpakain ng spaghetti sa tulay. Yung isa kung ano na po yung mga ikinukwento. Ako ganito, ganun. Ganyan ako. Meron kaming Bible study sa bakery, sa parlor, mga ganun na lang po yung mga kinukwento nila. Sapagkat di naman po nila kasi alam kung paano turo ng patungkol lamang sa salita ng Diyos kung saan sinasabing inspiration of God and is profitable by doctrine. And is profitable by doctrine. And is profitable, ibig sabihin po ay kapakinabangan. Kapakinabangan. Ano po ba yung kapakinabangan na doktrina? Yun po bang Matthew, Mark, Luke, and John, kapakinabangan po ba sa atin yung mga ganong doktrina? Lalo na kapag ang itinuturo na ni pastor bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti. Kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Kapakinabangan po ba sa atin ito? Makakamit po ba ang buhay na walang hanggan kapag sinunod mo ang utos ng Diyos? Pero ang tanong, kaya mo bang sundin ang utos ng Diyos? So wala kang buhay na walang hanggan. Pero
Itinuturo siya sa banal na kasulatan at ang tanong, wala akong kapakinabangan dito sa mga ganitong katuruan. Kaya ang sabi kanina sa ating talata, kapakinabangan. Sa Efeso 2:9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Magkaiba sila ngayon. Kanina, sundin mo yung utos ng Diyos, maliligtas ka. Ngayon, hindi. Huwag mong sundin ang utos ng Diyos, pero may pananampalataya ka, maliligtas ka ngayon. Walang sinasabing sundin ang utos. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ibig sabihin, unconditional yung isa. Walang kondisyon. Yung isa may kondisyon. Therefore, ang kapakinabangan sa atin, itong Efeso 2:9. Itong sinasabi ng talata. Sabi sa Matthew 19:17, sabi sa Efeso 2, sa Galatia 1:11-12, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang pinapangaral ko ay hindi katahan ng tao, hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin ito tinuro sa akin ng sinumang tao, si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang pinangaral ko ay hindi katahan ng tao, hindi ito tinanggap ng tao mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Kristo mismo ang naghayag nito sa akin. Ito ang kapakinabangan natin. Yung mga itinuturo ng Apostol Pablo. Kung kaya yung Efeso chapter 2 verse 9, yun ang kapakinabangan sa atin sapagkat ang Apostol Pablo ang ating apostol. For reproof, for correction. Ibig sabihin, may mga salitang itatama ka. May mga aral na itatama tayo sapagkat maaari tayo magkamali kung hindi tayo gagamit ng sound indoctrination. Ano ito? Sa 2 Timothy chapter 2 verse 11 sabi, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Ang Apostol Pablo pala ang aking apostol. Ang Apostol Pablo pala ang aking teacher. Ang Apostol Pablo pala ang aking preacher. Ang sabi sa Matthew 10:5-6, These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and to the other city of the Samaritans, enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ito palang 12 apostol Pablo na to ay para lamang sa mga Israelita. Dati ito ang aking pinag-aaralan at kailangan kong i-correct ang aking sarili. Kaya pala may correction dito na sinasabi, for correction, for reproof. Mula ngayon, ang Apostol Pablo na ang aking aaralin sapagkat ito pala ay para sa atin. For instruction in righteousness, ano naman po ibig sabihin nito? Paano ba nagiging matuwid ang isang tao? Gumawa ka ng mabuti. Magsimba ka lagi. Lagi kang nasa ministry. Yun po ba ang sinasabing patungo sa righteousness? Ang sabi po sa Romans 3:21-22, ngunit ngayon naahayag na kung papaano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, righteousness. Ito hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagamat ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. Ibig sabihin, mapahudyo ka, mapahintil ka. Ang pagiging righteousness natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun yung ibig sabihin nung binasa natin na 2 Timothy 3:16. Hindi po yun yung makita lang na hindi po yun yung makita lang nung isang pastor na all scriptures okay na kagad sa kanya. Hindi po ibig sabihin na, ayan na, all scriptures, brother Mel. Ibig sabihin, lahat aplikable. Lahat ng aklat, okay. Lahat ng bersikulo, okay. Bangga-banggain natin. Hindi po ganun yun. Ibig sabihin ng 2 Timothy 3:16-17, all scriptures are inspired by God. Ang sa atin po ay Romans 5:5. Again, sound in doctrinal church must be rooted in God's Word. Ikalawa, dapat siya ay nakasentro sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Hindi sa pamamagitan ni Pedro, Juan, Santiago, 12 apostol. Hindi po doon dapat nakasentro ang aral natin. Ang aral natin ay sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo na galing sa Apostol Pablo. Ang sabi sa Galatians 1:11-12, ulitin lang natin, mga kapatid, na kung malaman ninyo ang magandang balitang pinangaral ko ay
Hindi katahan ng tao, hindi rin ito tinanggap mula sa tao. Hindi rin ito itinuro sa akin ng sinamang tao, si Kristo mismo ang naghayag nito sa akin. In other words, kapag ang isang church ay nagtuturo na ang pagtuturo nila ay hindi galing sa Apostol Pablo, ang ibig sabihin nun ay katang-isip na lang nila yon. Gawa-gawa na lang po nila yon. No? Brother Mel, yung itinuturo sa Matthew, Mark, Luke, and John, gawa-gawa ba yun? Nasa Biblia. Yes po, pero tapos na po yun. Wala na po tayo sa dispensation of law. Tayo po ngayon ay nasa dispensation of grace. Yung mga hindi na po applicable sa dispensation of grace, katang-isip na lang po yan, sapagkat nangyari na po yung mga bagay na yun. Ikatlo po, produces spiritual health and transformation. Ito po ay nagdudulot ng malusog na spiritual na buhay at magandang pagbabago. Sabi sa Ephesians 2:8-9, dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. At sa verse 10, ang sabi, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. May nauna pong talata, yung Ephesians 2:8 and 9, yun po yung past tense, yung nauna. Hindi po dahil sa mabubuting gawa tayo maliligtas. Tayo po ay naligtas dun sa naunang talata dahil sa pananampalataya. At magbubunga ito ng mabubuting gawa. Doon natin marirealize na, kailangan ko palang mag-transform ng mabubuting gawa sapagkat ako ay naligtas dahil sa pananampalataya. Hindi po tayo yung kailangan ko ng mabuting gawa para ang resulta nito, kaligtasan. Hindi po. Nagresulta na po na siya ng kaligtasan at ang resulta po nito uli ay yung mabubuting gawa na. No, baliktad hindi po yung mauuna yung mabuting gawa papuntang kaligtasan. Napunta po tayo muna sa kaligtasan, pangalawa lang po yung ayan. Okay, very good, no? Yan, Yan. Mauna yung salvation, mauna yung faith, tapos kaligtasan, tapos good works. Yan, hindi yung good works, tapos naligtas ka, saka ka ngayon good works uli, hindi gano'n, ano? And then, being unity and stable. Hindi po tayo pwedeng maloko. Sapagkat we have only one body, one spirit, one body. Ibig sabihin, tayo po ay tinatawag na body of Christ. Sila po iba-iba. May Baptist, Evangelical, Pentecostal, Lutheran, Fundamentalist. Marami po sila. Tayo po, body of Christ lang ang tawag sa atin. One spirit. Ano yung spirit natin na kinikilala? Ephesians 1:13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Yun po yung Holy Spirit natin, papel de ahensya siya. Hindi po siya yung spirit na, may gift ako ng tongues, may gift ako ng ganito, may gift ako ng prophecy, may gift ako ng healing. Yung spirit, maraming, hindi po ganon, no? Ang spirito po natin, ay papel de ahensya. Para kapag nagsangla ng singsing sa ahensya, tapos yung papel de ahensya mo hindi na matutubos. Ang sabi ni Ate Ligaya, magkano ba yan? 3,000. Kasama na ba dyan yung ito 3,000. Tinubos ngayon ni Ate Ligaya yung singsing. Nilagyan ngayon ng tatak na bag, paid in full. Yung singsing na kay Ate Ligaya na. At ang sabi ni Ate Ligaya doon sa nagsangla ng singsing kay Mona, sa Wednesday, kunin mo na yung singsing mo. Tinubos ko na. Ganyan ang Holy Spirit, na? Tinubos na tayo mula sa ating mga kasalanan at pagkatapos si Holy Spirit na po yung nag-ahawak ng papel de ahensya. Yan na po yung katibayan natin na tayo ay may eternal na buhay. Hindi po yung Holy Spirit, bigyan mo ko ng gift of prophecy. Holy Spirit, bigyan mo ko ng gift of healing. Hindi po gano'n. Wala po sa dispensation of grace na gano'n. Even as ye are called in one hope, of course, the blessed hope na hinihintay natin, mamatay tayo, magkasakit tayo, marapture tayo, isa lang po patutunguhan natin, yung blessed hope of your calling, one Lord, ang Panginoong Jesucristo, one faith, faith in the death, burial, and resurrection, and one baptism, baptism of the Holy Spirit.
Yun lang po. Pag lumihis po dyan, false preaching na po yun. False teaching na po yun. Kaya tayo po, anti-deceptive yung ating doctrine. At bakit natin alam yan? Because we study to show ourselves approved unto God, the workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay, so that would be our sound indoctrination. Before we go to admonition, tawagin muna po natin yung ating mga tagapagpawid at bago po yun, let us all stand in the presence of the Lord as we gather for this Sunday service. Maraming po salamat. Magkikita muli kami ng aking mga kapatid na magbabanding, magkakainan, magkakasiyahan, subalit higit po sa lahat ay mag-aaral ng iyong mga salita tungo sa ikalulusog ng aming mga buhay espiritu. Palain niyo po lahat ng bawat narito, maging ang mga hindi namin nakapiling, maging ang mga kasama namin sa Facebook Live. Ito po aming samot dalangin sa Panginoon po ng Jesus. Amen. Jesus sa iyo, kay ganda ng umaga, araw-araw ay ang problema, ito ay kaya-kaya. So ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo. Ganda kay ganda ng umaga, at si Jesus ang iyong. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, at si Jesus ang iyong. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano man ang problema, ang problema ay kaya-kaya. So ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo. Katapatan mo at pag-ibig ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig ito ang ngayon kailanman. Katapatan mo at pag-ibig ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig ito ang ngayon. Ano man ang problema, ang problema ay kaya-kaya. Puso ay masigla, puno-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ating Ama. Mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man daw ang mga problema, ito'y kayang-kaya dahil kasama natin ang ating Diyos. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon.
to the Lord. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! There sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Oh Lord my God, when I am also consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy powers throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! When Christ shall come, reach out of and take me home. What joy shall be my heart? Then I shall bow in humble adoration, proclaim how God away thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to
go to our admonition, kung saan atong admonition natin ay mula sa babala ng Apostol Pablo. Marami po nagsasabi kay Brother Mel yung mga anti-poles, no? Anti-poles indoctrination, sabi nila. Gawa-gawa lang ni Brother Mel yan. Sa kanya lang yan, sapagkat gusto lang nila tayong kontrahin. Hindi po. Wala pong katotohanan yung mga bagay na sinasabi nila. Anti-pole indoctrination, false warnings. Number 1, deceptive appearance. Sabi sa 2 Corinthians 11:12-13, ang mga yan ay mga huwad na apostol. Madadayang manggagawa at nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Hindi ito katataka, sapagkat sa Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Nasa Biblia po yan, yung mga bagay na yan. Yung mga mapagkunwaring mga pastor-apostol na yan, hindi po galing kay Brother Mel yan. Yan po ay galing mismo sa Apostol Pablo. Kung saan nagpapakilala sila sa kanilang mga panlabas, mga pastor kami, reverend kami, bishop kami, hindi po. Wala pong katotohanan yan. Sapagkat ang sabi na ng apostol, mandaraya raw kayo at nagpapanggap lamang kayo. Anti-pole indoctrination, number 2, ang sabi naman sa Galatia 1:8-9, subalit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo. Parusahan na siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa sa tinanggap ninyo. Marami po ngayon mga churches, mga denominasyon, lantaran, tahasan na ang ipinapangaral nilang magandang balita ay hindi yung magandang balita ang ipinapangaral ng Apostol Pablo. Nakikita po yung kanilang gospel sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ang sabi ng Apostol Pablo, kung ang magandang balitang ipinapangaral ninyo ay taliwas sa ipinapangaral namin, parusahan nawa siya ng Diyos. Sa ibang salin po ang sabi dito, sumpain nawa siya ng Diyos. Kaya po yung mga churches na ang gospel nila ay hindi ang magandang balita o ang gospel ng ng Apostol Pablo, nasa ilalim po kayo ng sumpa. Hindi po galing kay Brother Mel. Galing po yan sa banal na kasulatan at malinaw po na nakasaad sa Galatia chapter 1 verse 8-9. Number 3, works underneath faith. Ang sabi naman ng Apostol Pablo sa Galatia 3:3, talagang napakahangal ninyo, mga taga-Galatia. Bakit? Sapagkat nagsimula na kayo sa Espiritu, sa faith, yung walang kinalaman yung flesh, walang kinalaman yung good works. Pero ngayon, matatapos kayo sa pamamagitan ng inyong sarili kapangyarihan. Nag-umpisa tayo lahat sa faith, sa Spirit, tapos ngayon pupunta kayo doon sa flesh, doon sa works. Hindi po ganon ang sabi ng Apostol Pablo. Hangal kayo. Alam niyo po, si Faithful Word Ministry, nagsimula po siya noong 2023 sa Spirit. At ngayon po ay matatapos siya sa Spirit. Wala pong works na sinasabi dito. At ito po ang sinasabi nila na works underneath faith. Marami po ngayon ang sasabihin ng church, grace kami. Wala kaming works. Pero pagpasok mo doon, naka-enumerate po ay yung mga tinatawag nilang mga activities, yung mga gagawin, yung mga kailangan mong gawin. Number 4, self-serving motives. Ang sabi naman sa Romans 16:18, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Inililigaw nila mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Paano po tayo makakaiwas sa mga ito? Again, yung ABCD natin. Hindi ko na po sinulat para nasa isip lang natin. A, Apostle Paul only. B, biblical truth, Romans 2:5. C, Christ as the head of the body. And D, dispensation of grace lang tayo. Para hindi tayo nabibiktima nitong Apostle Paul's warning. Number 5, self-made doctrines. Ang sabi sa Colossians 2:20-22, namatay na kayo nakasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng
Huwag kang hahawak dyan. Huwag kang titikim niyan. Huwag gagalawin iyon. Ang mga ito ay utos at katuruan lamang ng tao at naukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. So makikita po natin dito. Kapag tayo po ay sakop na ng Panginoong Hesukristo, faith in the death, burial, resurrection of Jesus Christ, nasa grace na po tayo, hindi na po tayo sakop ng mga, naku, bawal yan kapatid. Naku, huwag kang aalis kasi may dumaang pusang itim sa harap mo. Hindi na po tayo sakop ng mga ganon. Ano po? Tayo po ay nasa grace na. Lahat po ng babala ng Apostol Pablo at yung binasa natin kanina ay nasa banal na kasulatan. May kalakip siyang mga talata na nasa Biblia. Hindi po ito gawa-gawa ng Brother Mel. Na gaya ng sinasabi ng iba dyan na invento lang ni Brother Mel. Hindi po. Ito pong lahat ng binabasa natin ay may kalakip na salita ng Diyos. At ito po ay nagsimula pa noong panahon ng Apostol Pablo. Kaya naisusulat niya ang mga bagay na ito. Ang nangyayari ay inuulit lang natin sapagkat tila yung mga nangyari noon na nakita ng Apostol Pablo ay applicable pa rin sa mga nangyayari sa atin. And that would be our admonition. And before we go to our edification, let's welcome our scripture reader. Tawagan po natin si Ate Neslie para sa pagbasa ng salita. Let us stand together in the presence of our Lord as we read His Word. Our scripture reading will be found in the book of Ephesians, chapter 5, verses 21 to 33. Verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. Wives, submit yourself unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church, and gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. For further understanding, let us now read our scripture reading in our own native language. Verse 21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong pagkatakot sa Diyos. Mga babae, pasakop kayo sa sarili niyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, at siya ang tagapagligtas nito. Kaya't kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia, upang kanya naman nitong pabanalin at linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig gamit ang salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan.
Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Mayroon ditong malalim na hiwaga, at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa ugnayan ni Kristo sa Iglesia. Subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita, maaari na tayong maupo sa presensya ng Diyos. Maraming salamat, Ate Nestle, sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Now let's go to our edification. Our topic for this morning, Christ, the center of marriage, the foundation of family. Let's go to verse 21, chapter 5, verse 21. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong pagkatakot sa Diyos. So makikita po natin dito, yung salitang magpasakop muna tayo sa isa't isa muna. Pasakop daw tayo sa isa't isa. Hindi po sa isang tao lamang. Yung iba po kasing mga church, o lahat ng church, maliban sa mga rightly dividing the word of the truth church, nagpapasakop lang sila sa pastor. Nagpapasakop lang sila sa leaders. Nagpapasakop lang sila sa mga deacons o dun sa board. Pero sabi ng Apostol Pablo dito, magpasakop kayo sa isa't isa. Giving respect to one another. Hindi po yung pastor lang ang may boses. Leader lang ang may boses. Hindi po. Magpapasakop tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, lahat po tayo rito ay may boses na maaaring pakinggan. Kung magsasalita siya. Hindi ko member lang yan. Huwag natin pakinggan yan. Kung ano yung sinasabi ni pastor, yun ang pakinggan natin. Wala pong sinasabi ang Apostol Pablo gano'n. Ang sinasabi po ng Apostol Pablo, pasakop kayo sa isa't isa. In other words, kapag may nagsasalita sa kalagitnaan natin, member man yan, kaibigan natin, brother Mel man yan, lahat makikinggan natin. Bilang tanda ng pagbibigay galang sa Kanya. Submitting yourself one to another in the fear of the Lord. Makikinig tayo sa instruction. Pag sinabi ni Ate Nestle, naka-red tayong lahat. Lahat tayo naka-red. Pag sinabi ni Ate Norma na gusto ko sa Mall of Asia tayo pupunta. Nasa Mall of Asia po tayo. Lahat tayo may boses, ano? Kapag sinabi ng isa na ang dadalhin ko ay minuto, yung isa magdadala ng iba namang putahe. Ano? Accommodate to everyone's customary. Kapag sinabi ng isa na hindi ako kumakain ng manok, allergy ako, ay may magdadala ng isda. May magdadala ng pork. At kapag may sumobra, ang ipadadala natin ay isda o baboy. Hindi natin siya pagbabaunin ng manok. So in general, ang sabi ng Apostol Pablo rito ay, pasakop kayo sa isa't isa. Bigyan yung galang ang bawat isa. Hindi lang si pastor, ano po yung ulam natin? Itong pastor, mahilig sa gulay, no? Ganito, sinigang na okra, adobong okra, nilagang okra, puro okra na lang ang inulam. Komo nga si pastor, sunod ka ng sunod ngayon. Hindi po ganon. Ano? Submitting yourselves one to another in the fear of God. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong pagkatakot sa Diyos. So, in other words, lahat tayo dito ay may tinig, lahat tayo ay may boses, at lahat tayo ay pakikinggan natin kung sino yung may mga nagsasalita, may mga boses. Sapagkat di naman lahat alam ni pastor .
May mga miyembro tayo na mas alam yung mga ganitong larangan ng mga bagay at ganon. Kaya marapat nga naman natin na pakinggan ayon sa Apostol Pablo. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Wives, submit yourselves. Ang ginamit sa salitang Griego na submit ay hipotaso, na ang ibig sabihin to arrange under, to voluntarily yield, to cooperate within an order. In other words, voluntary po siya. Hindi po siya yung pwersahang, kailangan magpasakop ka sa akin. Ako ang asawang lalaki. Sa ayaw at sa gusto mo. Hindi po ganun ang sinasabi rito. Ang sabi, magpasailalim kayo sa asawa in a voluntary way. Hindi po pwedeng dadating ng lasing si Mr. gabi-gabi at manggugulo. Ganito, ganon. At itong si asawa, sige po, ito na po yung mainit na tubig nyo. Humiga na po kayo at dadampian ko ng face towel na mainit na tubig yung noo nyo. Hindi po ganon. Hindi po pwedeng magpasakop si asawa ng ganon, laging ganon. Iiwan po kayo ng asawa nyo kapag lagi kayong ganon. Pag-gising niya sa umaga, sweetheart, may hangover pa ako. Nasaan na yung natin dyan? Wala nang sasagot sa'yo. Kasi hindi na magpapasakop sa iyong asawa mo kung ganyan lagi ang uugaliin. At ang sabi po sa banal na kasulatan ay hipotaso o tinatawag na voluntary lang. Hindi po yan nasasamantala ang persikulo na yan na wife, submit yourselves to your own husband. Hindi po yan nasasamantala na ayan naman pala sige, lahat gagawin ko at ikaw babae, kailangan magpasakop ka lang ng pasakop sa akin. So submit yourselves unto your own husband. Sino magpapasakop? Si babae. Kanino magpapasakop? Sa kanyang sariling asawa. Ang naturo po ng iba, kapag lalaki ang nasa iglesia, pasakop kayo dyan. Pastor na lalaki, deacon na lalaki, bishop na lalaki, leaders na lalaki, elders na lalaki. Lahat nagpasakop na si Mrs. Wala na siyang magawa sa bahay sapagkat, sabi kasi magpasakop, puro lalaki yung liderato namin sa church. Daddy, kaya pasensya ka na, hindi na ako nakakapagluto sa bahay and everything. Hindi po ganon, Unto your own husband. Yan lang po yan. Magpapasakop lang po kayo sa inyong husband. As unto the Lord. So again, the Greek word translated, submit, is hipotaso. So siya po ay voluntary yield. Okay, na? Yan. Wife, submit yourself unto your own husbands as unto the Lord. Verse 23, for the husband is the head of his wife. Alam niyo po, hindi po ako magaling na marriage counselor. Hindi pa po ako nakaranas maging counselor ng mga marriage. Meron po akong kilalang marriage counselor na napakagaling. Walang iba kundi ang yumaong si Pastor Clemente Guillermo. Pero later on po, habang nagbabasa po ako ng Biblia, nakita ko dito, ito palang basehan ng Pastor Clem kapag siya ay nagme-marriage counsel, kung kaya't napakagaling niya na po. Marahil ngayon po, maririnig niya, mapapanood pa po siya sa YouTube yung mga dati niyang mga video. So men, listen to this. When you say head, kapag sinabing kayo ang ulo, it doesn't mean superiority. It doesn't mean superiority. It means responsibility and accountability. Head means superior ako. Ako ang ulo ng pamilya. Ako ang puno ng pamilya. Yes, oo. Pero hindi natatapos doon. Hindi siya superiority lamang. Siya ay responsibility at accountability. Responsibilidad at pananagutan. Sapagkat ikaw ang ulo ng iyong asawa. Even as Christ is the head of the church.
ituring mo na ang pagiging ulo mo ay kagaya ng sa Panginoon Kristo na ulo siya ng iglesia. Ano ba ang meron ng Panginoon Kristo bilang ulo ng iglesia? Siya ay may autoridad, siya ay may sovereignty, at siya ay may leadership na tinatawag ang pangunguna. So kung meron nito ang Panginoong Kristo, ay meron siyang source of life, direction and guidance, and loving and caring. So source of life, hindi yung si tata yung pagmumulan ng buhay, hindi po. Siya yung pagmumulan ng resources ng pamilya, ng asawa, ng bilang mag-asawa. Siya yung pagmumula ng mga pangangailangan ng pamilya bilang head of the family, head of his wife. Siya ang magbibigay ng direksyon at guidance sa kanyang asawa at mga anak. Siya ang magbibigay, siya ang mag-iisip nun. At siya ang magkakalob ng loving, pag-ibig, at caring na pag-aalaga. Ito pong ibig sabihin na ginagawa ng Panginoon si Kristo ang mga bagay na ito, kung kaya't ang sabi ng Apostol Pablo, for the husband is the head of the family, even as Christ is the head of the church. Yung gagawin ng Panginoon si Kristo sa body, kailangan gawin din bilang isang head ng family ng isang lalaki. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. At siya ang tagapagligtas nito. And He is the Savior of the body. Siya ang tagapagligtas. Ano po? Kapag ang isang boss po, no? Minsan may boss eh. May boss sa isang opisina. Kapag lumindol, minsan si boss yung, boss, sige, ikaw na mauna. Kapag si boss ay magkakainan ka, dito yung pwesto ni boss sa magandang posisyon. Kapag nasa isang lugar kayo, saan kaya po pwesto si boss dyan, yung maganda, no? Pero sinasabi ng Apostol Pablo rito, bilang head of the family of your wife, ikaw ang tagapagligtas niya. In other words, ikaw yung nasa alanganin. Sila yung nasa safe place muna. Ngayon kung may matitirang safe place sa'yo, doon ka. Pero kung wala nang matitirang safe place sa'yo, doon ka sa alanganin. Kasi ikaw ang head of the family, ikaw ang may responsibilidad ng iyong asawa o ng iyong pamilya, family. Okay, na? Okay tayo, na? Verse 24, therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Kung ganito ang pangunguna ni asawang lalaki, walang rason kung walang rason na hindi magpapasakop si babae. Kung makita niya yung autoridad, sovereignty, leadership, na kagaya ng ginagawa ng Panginoon sa Kristo, siya yung source of resources, siya yung direction, guidance, loving and caring, walang dahilan para hindi magpasakop itong si babae. Alam niyo po, ayokong i-message ito sa mga bilang guidance counselor kasi iniisip ko, pag ito minessage, baka magtakbuhan yung mga lalaki, na ikakasal, matatakot, Verse 25, husbands, love your wives. Ay, nako, brother Mel, mamahalin ko lang siya kung lahat ng gusto ko gagawin niya. Honey, ipagplansya mo ko ng damit. Honey, paglaba mo ko, pag hindi, nako, mahirap mahalin yan, brother Mel, yung mga ganyan. Brother Mel, mamahalin ko lang siya kung yung bibig niya lagi nakasara. Baka Armalite lagi yung bibig niya, daig pa yung nasa Facebook, Minsan naririnig ko yung misis ko, nanonood ng TikTok. At kami na malengke. At pagkatapos ay pumunta kami sa supermarket at bumili kami sabi naman, napakabilis magsalita nitong na to. Mamahalin ko lang yan kung madali lang siyang pakisamahan. Pero kung mahirap siyang pakisamahan, brother, hindi po sinasabi ng Apostol Pablo ito. Ang sabi ng Apostol Pablo, husbands, love your wives. In other words, walang kondisyon itong pag-ibig ni lalaki sa babae. Even as Christ also loved the church. Papaano ba inibig ng Panginoong Kristo ang iglesia? Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 8, and God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died
for us. In other words, ang mga tao nung una, makasalanan sila, hindi sila yung lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang lumapit sa kanila at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na Panginoong Jesucristo habang tayo'y makasalanan pa upang magkaroon tayo ng kapatawaran. In other words, ang nag-i-initiate ng pag-ibig ay ang Diyos. At ang sabi ng Apostol Pablo rito, since ginagaya mo dapat si Kristo, ikaw ang mag-i-initiate ng pagmamahal sa iyo, asawa. Ano pang pag-ibig ang ipinakita ng Panginoon Jesucristo sa iglesia? Minahal niya ito ng walang kondisyon. Bakit kumamahalin niya ang Ama? Mga makasalanan sila. Hindi. Minahal ng Panginoon ang iglesia ng walang kondisyon. Ano man ang kanilang katauhan ay inibig sila ng Panginoong Jesucristo. Loved us even if you don't deserve. At minahal niya tayo kahit na hindi natin deserve na mahalin, na ibigin. Kahit na hindi tayo kaibig-ibig, ay inibig tayo ng Panginoong Jesucristo. At yun ang sinasabi ng Apostol Pablo. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church. Kayo na po ang mag-iinisyatibo ng pagmamahal sa asawa nyo at mamahalin nyo daw po siya ng unconditional, ng walang kapalit, at mamahalin nyo daw po siya kahit hindi niya deserve mahalin. Kahit na yung sinigang po ay lasang adobo, mamahalin nyo daw po ang inyong asawa. And gave himself for it. Love her as you're ready to give up your life. Brother Mel, hindi naman kailangan ibigay ko yung buhay. Pareho naman kaming malusog. Love her as you're ready to give up your body. Yung mga bagay na dapat na siya gagawa mahirapan, ikaw na gumawa. Brother Mel, meron naman tagagawa At binilang ko naman siya ng washing machine. Binilan ko naman siya ng mga ganitong gamit para hindi siya mahirapan. Love her as you're ready to give up your comfort. Kung mas komportable ka sa kalagayan mo ibigay mo na sa asawa mo yung comfort. Komportable naman po siya, Brother Mel. Meron naman po siyang binili ako mga lazy boy. At binigay. Love her as you're ready to give up your rights. Pati yung mga rights mo, ibigay mo na sa kanya kung meron ka mga karapatan na nakukuha. Let's say, for example, may nakuha si lalaki ng mga rights na, for example, 3 days sa Cebu Mactan Hotel. Good for 2. Isama mo na yung asawa mo, para yung rights mo, naibibigay mo na rin sa kanya. Verse 26, that he might sanctify and cleanse it, to set apart the body of Christ for purification, to remove with the washing of water, to remove the sin of body of Christ. Hindi po ito yung nilinis ng tubig na parang sa running water. Ito po yung analohiya lang ng Apostol Pablo, kung saan pinapakita niya, inilalarawan niya yung proseso ng paglilinis. At hindi rin po ito yung tinatawag na may water baptism ng Apostol Pablo. Hindi po yun. Ito po ay analohiya ng Apostol Pablo kung paano nililinis ng Diyos yung body of Christ through the message of the gospel, sa pamamagitan ng mga salita. Ito po ay walang iba kundi yung gospel ng Apostol Pablo. Verse 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis, ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Yan. Huwag niyo pong bubugbugin sa trabaho si Mrs. Sapagkat kapag haharap na po kayo sa mga kamag-anak niya, makikita nila si Mrs. Tignan mo yung tsura ni Dati, ang ganda-ganda niya. Ngayon, mukha na siyang si Kulang na lang mahati yung katawan sa gitna. Ganun na yung hindi kagaya nung pagharap sa mga kamag-anak, meron yun.
Uy, di kaya, ang ganda mo pa rin ah. Parang alagang-alaga ka ni Kuya Meliton ah. Kung ano ka nung dalaga, ganun pa rin. Walang wrinkles, Kumbaga po dito sa body of church, tinatanggal na po natin yung mga doktrina na unnecessary. Yung mga hindi kailangan, lilinisin na po natin yon. Para maiharap daw yung iglesia na tinatawag na magandang iglesia, walang dungis, walang kulupot. Itong Faithful Word Ministry na to, iaharap na ni Pablo sa Panginoong Diyos. Alam nyo, nakikita ko kayo, Faithful Word Ministry, nagbabaptism pa kayo dun sa Los Baños, Laguna Alam nyo, Faithful Word Ministry, may mga 7 last words pa kayong ginagawa hindi po, kapag tayo po humarap na sa Diyos po, itong si Faithful Word Ministry, sang-ayon talaga sa Apostol Pablo, kanyang iglesyang Faithful Word Ministry. Walang dungis, walang kulubot. Walang mga ginagawang mga performance-based para sa kaligtasan, kundi faith in the death, burial, and resurrection. So ought men to love their wives as their own bodies. He that love his wife, love himself. Gayon din naman, dapat mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad ng kanilang sariling katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Amen. Oo, hindi ako maninigarilyo. Hindi ako iinom ng alak, ng sagaran, sapagkat mahal ko sarili ko. Sapagkat kailangan pa ako ng asawa ko. Sapagkat kailangan pa ako ng mga anak ko. Kailangan ko mapanatiling malusog ang aking sarili sapagkat gusto ko pa silang makasama ng matagal. Sapagkat kung magbipisyo ako, hindi ko sila makakasama ng matagal, ibig sabihin hindi ko sila mahal. Pero dahil mahal ko sila, alagaan ko sarili ko, magpapalakas ako, kailangan mahaba pa buhay ko, ma-enjoy ko pa yung asawa ko, mga anak ko, mga apo ko, baka umabot, at mga apo ko pa sa tuhod na makita ko pa, Kayong mga lalaki, iwasan nyo na po yung mga pagbibisyo para makita nyo pa po yung mga apo nyo sa tuhod. And probably, apo sa talampakan, baka abutan nyo pa po. Gayon din naman, dapat mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Kapag kayo po ay nagbisyo, hindi nyo po mahal ang asawa nyo. Hindi nyo po mahal ang mga anak nyo, ang mga pamilya nyo. Walang taong namumuhi sa kanyang sariling katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan. Tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Again, kapag ang isang lalaki ay gabi-gabi umiinom, sigarilyo na sigarilyo, isa lang daw po ibig sabihin niya. Hindi niya mahal yung asawa niya. Hindi niya mahal yung mga anak niya. Bakit? Sinisira niya mismo yung katawan niya na dapat ay inaalagaan niya. For we are members of His body and of His flesh and of His bones. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife. They two shall be one flesh. Kaya gaya ng sinasabi ng kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Alam niyo po, ito ay isang palaisipan kay Brother Mel. I will take responsibility of this verse. I will self-explain this verse according kay Brother Mel, dun sa 20, 30, 40 years experience ko dito sa talatang ito. A man shall leave his parents to join his wife. Paano kung may sakit yung magulang ng lalaki? Iiwan niya ba yun? Mama, Papa, sabi sa Biblia, iwan ko raw kayo. Kasi may asawa na ako, iniwan niya ngayon. Walang kasama yung dalawang matanda. Ganun ba yun? May tatawag na lang sa telepono, "Uy, Papa mo, nasa ospital. Isinugod ng mga kapitbahay kasi wala ka May sakit ka Ganun ba ang ibig sabihin dito? Paano kung may sakit yung dalawang matanda? Yung mag-asawa? At isa ka lang anak na lalaki? At nung nag-asawa ka ay, kailangan ko kayong iwan. Kasi sabi ni Apostol Pablo, iwan ko raw kayo. Sabi dito sa Biblia, wala akong magagawa.
Kawawa naman yung dalawang matanda. Kaya yun yung iniisip ko. Ito nga ba talaga ang ibig sabihin ng Apostol Pablo? That a man shall leave his parents to join his wife. What if the lot is big enough to accommodate? Let's say, for example, malaki naman yung lupain ng magulang mo. Ang sabi ng magulang mo, sige anak, doon ka na sa kabila magpatayo ng bahay. Unti-untiin mo, malaki naman tong lote natin. Ay, hindi po. Dito na lang po kami. Lalayo po kami dahil kailangan humiwalay . Tapos, ang mahal naman ng lote, 1 milyon yung loteng bibili. Parang hindi praktikal kung titingnan natin sa isang perspektibo. Kung dito ka lang magtatayo, wala namang babayaran. Susukati lang. Gusto mo, patituluhan mo mag-isa. Yun yung mga nasa isip ko lang na bilang nag-aaral din ng salita ng Diyos. What if rental is 10K, husband's salary is 15K? So let's say for example, malaki naman yung bahay ng magulang, 2 lang sila, 1 ka lang anak, tapos pwede naman kayo tumira, ang sabi ng lalaki ay, hindi po, bubukod po kami. Ang sweldo lang ni lalaki, 15,000. Tapos, wala namang trabaho yung kanyang asawang babae. 10,000 yung upa sa bahay. Di wala nang matitira. Unlike kung nandito na lang siya sa magulang niya, magbigay na lang siya sa kuryente, sa tubig, tumulong na lang. Mas practical siyang tingnan kesa sa lalayo ka, tapos pareho kayong mahihirapan. Kasi kung doon ka lang nakatira, magaang sa magulang, nakakatulong ka, magaang din sa'yo. Kasi hindi ka na uupa, yes. So, tinitingnan ko rito. Bakit parang impractical yata itong salita ni Pablo? Bakit ganun ang mga sinasabi niya? No? Okay lang sana kung 50,000 ng sweldo ni Mister, 100,000. Pero kung 10,000 lang, 15,000, sabihin pang 20,000 o 30,000, tapos magre-rental, iiwan yung magulang, hindi siya practical. And therefore, pinag-aralan ko siya at doon sa mga nakita ko na mga pagtuturo, ang sabi nila ganito, leaving your parents does not mean a physical or literal separation. But leaving behind your old self. Ang iiwan mo, lalaki, hindi yung mga magulang mo, lalo na kung impractical yan. Well, kung practical, okay lang. Sige, humiwalay kayo sa magulang mo. May mga makakasama yung magulang mo. May iwan, malalakas, walang sakit. Pero kung impractical na iwan mo yung magulang mo, may sakit, 1 ka lang anak, maliit lang yung sweldo mo, uupa ka. Ang sinasabi dito ng mga Bible scholars, leaving your parents does not mean physical or literal separation. Kundi, iwan mo yung magulang mo doon sa pagkakakilala nila sa'yo bilang isang bata. Yung bata ka pa. Yung wala kang iniisip, kundi sarili mo lang. Yung selfish ka, kasi na-spoil ka marahil ng iyong mga magulang. At ngayon may asawa ka na, iwan mo na yung mga ganung bagay sa mga magulang mo. Sabihin mo sa mga magulang mo, o iparamdam mo sa mga magulang mo, Ma, Pa, Dad, Ma'am, hindi na po ako yung batang pinalaki nyo na spoil, na walang responsibilidad. May asawa na po ako ngayon at kailangang kilalanin nyo na po ako na may asawa na at ako na yung ulo ng asawa. In other words, I am the head of my wife. I have the full responsibility and accountability over my wife. Meron na po akong sariling disposition ngayon, naitay. Maaaring magkasama tayo sa bahay, pero iiwan ko na po yung dating imahe ko na na-spoiled ako, na wala akong responsibilidad. Ngayon po iba na. Ganon. Pero hindi sinasabi ni Brother Mel na huwag niyong iwan yung magulang niyo. Kung parehong accommodating sa magulang at sa anak, okay, mas maganda para sa akin. Sige, mag-separate kayo. Para si lalaki, matuto siya. Pero kung pareho lang mahihirapan, wag na mag-separate. Ang i-separate mo na lang, yung dating pagkatao mo, as a child, as a boy, na walang responsibilidad. Ngayong may asawa ka na. Ganito ang ibig sabihin. Para sa akin at para sa mga Bible scholars. At hindi sinasabi ni Brother Mel, huwag niyong iwan. Okay lang, sige, maghiwalay. Kung parehong accommodating. No?
At hindi yung maghihiwalay kasi nag-away na. Kung kailan nag-away-away, naghiwalay. May mga ganun na persahan ng nahiwalay kasi nag-away-away. Hindi nagkakasundo. No? So, nasa sa inyo yan, no? Lalo na sa mga lalaki. Kung sa tingin nyo, hindi magkakasundo o imposibleng magkasundo, yung mother-in-law mo, father-in-law mo, better to separate. Pero kung maganda yung relasyon, nagbibigayan, accommodating to each other, okay lang. Sige, sumilong ka muna sa magulang mo o magsama muna kayo kasi pareho kayo mahihirapan kapag naghiwalay kayo. There is a great mystery but I speak concerning Christ and the church. Mayroon ditong malalim na hiwaga. Kasi sinasabi ko na ito'y tinutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. So ano yung mystery na sinasabi ng Apostol Pablo dito? Ang sinasabi ng Apostol Pablong mystery dito, para sa mga body of Christ na tatay, na asawang lalaki, the husband will play the role of Christ. Yan ang hindi makikita sa mga kapitbahay niyo. Hindi Kristo ang role nila, kundi provider lang. Pag birthday ng anak, makikita mo yung anak na babae, nakasinderelang damit, pero sila nagiinuman sa tapat ng bahay. Pag birthday ng anak na lalaki, makikita mo si anak na lalaki, naka-Spider-Man na damit. Binili lang nung karakter na na damit, tapos nag-inuman na. Hindi po ganon. Kayo po ay mga tatayong Hesukristo, tagapagligtas ng inyong pamilya, ng inyong asawa. Kayong mga asawang lalaki, mga tatay ng tahanan. Wife will morph into a church. At kayong mga babae naman ay magmo-morph kayo. Ano pa ibig sabihin mo? Magta-translate. Magta-translate kayo na magta-transform kayo bilang para kayong mga body of Christ na ang head nyo ay si Jesus Christ. Kayo mga babae, para kayong body of Christ, ang head nyo naman ay ang inyong asawa. The whole family will belong to God. At ang resulta niyan, kapag ganyan, that the husband will play the role of Christ, that the wife will morph into a church, ang resulta niyan, the whole family will belong to God. Kasi siya na yung ginawang sentro ng pamilya. And our last verse, nevertheless, let every one of you in a particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Subalit ito'y para rin sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. So key takeaways natin, dapat sa mga mag-asawa, dapat sa isang lalaki, alam niyo po nung nagkasala si Eva at Adan sa Hardin ng Eden. Ang may kasalanan talaga si Eva. Siya yung nanguna. Si Adan nadamay lang. Pero nung hinanap na sila ng Diyos at natagpuan sila, ang unang hinarap ng Diyos si Adan. Kasi siya yung head of the family. Siya yung head ng wife. Siya yung may sovereignty. O Adan, ano nangyari? Dapat si Eva yung hinarap. Kasi siya nanguna Ikaw yung may kasalanan, Eva Pero bakit si Adan ang hinarap kaagad ng Diyos? Ikaw ang lalaki. Ganun ang isasagot ng Diyos. So, kapag may kasalanan, kapag may problema ang isang pamilya, at kapag hinarap ko si Brother Mel, unang haharapin ko yung lalaki. Anong nangyari sa asawa mo, sa pamilya niyo? Si ganito, si gano'n. Ay, hindi. Dapat ikaw ang head, ikaw ang may control. So, dapat ang mag-aano. Hindi po pwede yun. Sa isang buong pamilya, sino nauna? Sino may kasalanan? Siya po. O ano, ikaw bakit? Hindi. No? Yung lalaki muna, yung head of the family muna yung unahin. Kasi ikaw yung head Ikaw yung may responsibilidad sa lahat ng yan. Yan ang hindi naiintindihan ng maraming tatay, ng maraming asawang lalaki. Na sila yung may responsibilidad sa lahat ng bagay. Marriage is not about gender. It's about Christ-centered. Hindi po yan may ibig sabihin na ako lalaki, ako ang superior, ako ang ganito. Hindi po.
Dapat Christ-centered lahat ang bawat kilos ng isang mag-asawa o pamilya. My marriage is not to fulfill my personal. Lahat ng gusto ko lang. Dahil ako ang padre de pamilya. Uupo lang ako dito sa mesa. Iyahain nyo na ang aking ulam at kanin at ang tubig at ang sausawan at ang toothpick at ang dessert. Lahat iyahain nyo lang. Hindi po ganon. Not to fulfill personal, mutual po. Kailangan conscious si lalaki sa mga kinikilos ng asawa niya, ng mga anak niya. Mutual. Nahihirapan na ba asawa ko? Tutulungan ko ito sa pagluluto, sa pag-ihiwa, and everything. And last but not the least, not submissive love. Kailangan isubmit mo lahat sa akin. Lahat ibibigay mo, hindi po. But a self-giving love. Kailangan magbibigay ako sa asawa ko. Maganda kung pera. Sweetheart, sumeldo ka na ngayon. Asan na yung pera? Nung binunot yung wallet ni Mr., wala. Walang laman. Pero nung chinek ni Mrs. yung Gcash niya, may 3,000. Ginikash ko na. Hindi mo na. Oo, tsaka para diretso na pag-order sa Shopee. May Gcash, i-deliver na lang. So, my marriage is not about gender, it is Christ-centered. Not to fulfill personal, it is mutual. Not submissive love, but self-giving love. Amen. Gandang tanghali po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Tawagan po natin ang magbibigay ng tanging bilang sa atin. Walang iba kundi ang Brother Jerry Peñones. Sa daigdig ako'y lulong, puso't galing, halos mag-iba. Ngunit naroon ka sa bawat sandali, ikaw ang liwanag sa aking dalangati, ikaw ang lakas ng aking buhay. Sa bawat sugat, ikaw ang tagumpay. Kahit mahina itong katawan sa'yo, Diyos, ako'y magpapakukong kailanman. Puso'y nagdurugo at tapos ka nasasaktan. Ngunit ikaw, Diyos, di nagkukulang. Pag-ibig mo'y saktan, di mapapantayan. Ikaw ang sandigan, ikaw ang tahanan, ikaw ang lakas ng aking buhay. Sa bawat sugat, ikaw ang tagumpay. Kahit maghitay itong katawan sa'yo, Diyos, ako'y magpapakukong kailanman. Kapag ang mundo'y di na bumibitaw, sa'yo, Diyos, ako'y may malakas na panahon. Ikaw ang pag-asa sa aking pagdapan. Sa'yo nagmumula ang lakas na kakaiba. Ikaw ang lakas ng aking buhay. Sa bawat sugat, ikaw ang tagumpay. Kahit mahina itong katawan sa'yo, Diyos, ako'y magpapakukong kailanman. Thank you, Lord. Maraming salamat, Kuya Jerry.
sa isang napakagandang awit, lakas ng aking buhay. Okay. Now we will go to our last part, which is the exhortation. Of course, babalikan natin yung question natin last week. What is the difference of using Jesus Christ and Christ Jesus? Pero bago natin talakayin yan, for our part 2, tawagan natin yung ikalawang magbibigay na tanging bilang, walang iba si Sister Daniela Matos. Sabi ko'y sa aming harapan, lakas mo ay dama sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ang ariyan. Ligayang di mapantin sa gitna man ng lumbay at alinlangan. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, susigay sa aming harapan. Ikaw lang sa kanila, ikaw lamang at lamang lang. Ang iyong presensya ay kaya, ika'y ligayang di mapagtayan. Sabit na ng lumbay at alinlangan. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, O Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, sapat ang kawan, sapat ang kapangyarihan, buong balang ay taas. Sapat ang biyayang nasa, sapat ang kawalan mo, sapat ang kapangyarihan mo, buong balang tataas ko, O Kristo.
Kristo. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag ko upang makilala ang ngalan mo. Panginoon, O Panginoon. Yes, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Ate Daniela, sa napakagandang awit na ang pag-ibig mo, katapatan mo ay higit pa sa kayamanan ng mundo. Alam niyo po, kapag ang buhay natin ay nasa tatlong kaisipan. Number 1, kung hindi ako mayaman, okay lang. Meron naman akong biyaya naghihintay sa akin. Kung magkakasakit ako at gagaling, salamat. Kung hindi, okay lang din. May biyaya naghihintay sa akin. Kung gano'n ang kaisipan mo, wala na magagawa ang mundo sa'yo. Sasabihin ng mundo sa'yo, wala na, surrender na ako sa'yo. Pero kung hindi gano'n ang kaisipan mo, marami pang i-offer ang mundo sa'yo na kahit ikaw hindi mo mauubos gawin yan. Hindi mo matatapos gawin. Sabi nga ng isang malapit na kamag-anak ko, she is now 33, 34 years old and still single. Sabi niya, ayoko pa mag-asawa. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Sabi ko, kung lahat yan iniisip mo, kahit abuti ka ng 200 years, hindi ka makakapag-asawa. Maraming i-offer ang mundo sa'yo. Anyway, what is the difference of using Jesus Christ and Christ Jesus? Marami nga pong nagtatanong at sabi nila, nasa Biblia rin yung Jesus Christ. Nasa Biblia rin yung Christ Jesus. Anong pagkakaiba nila? Of course, both Jesus Christ and Christ Jesus refers to only one person. Jesus is the man, Christ is the title, yung tinatawag na the Messiah, the Anointed One, at yung tinatawag nilang the Savior o yung tagapagligtas. Kaya Jesus Christ, Jesus na tagapagligtas. At minsan, Christ Jesus ang tagapagligtas na si Jesus. Parang BBM lang yan. Bongbong Marcos, the President of the Philippines, nauna yung tao, pangalawa yung kanyang posisyon, or the President of the Philippines, Bongbong Marcos. Nauna yung posisyon, pangalawa yung tao. Hindi ko na po pinlash, baka mamaya sabihin pa na namumuliti kasi Brother Mel, po. Hindi nyo, again po, hindi nyo po ako mariringgan ng may ni-endorso, may kinakatigan ng mga politiko. Anyway, why Apostle Paul used Christ Jesus? Kasi po ang Christ Jesus ay mababasa lamang sa Batnaw, sa Romans to Philemon. Kaya wala pong mababasang Christ Jesus sa Genesis to Malakay, Matthew, Mark, Luke, John, Hebrews to Revelation. Nasa Romans to Philemon lang po siya. Sapagkat gustong i-highlight ni Apostol Pablo yung ginagampanan at yung pagkakaiba at yung kanyang kabanalan. Yung deity ng Panginoon sa Kristo, which is yung Christ. At yung sentro ng kanyang mensahe ay yung pagiging Kristo ni Jesus. Yung pagiging tagapagligtas niya. Hindi yung Jesus na kagaya nung nasa Matthew, Mark, Luke, and John. Yung nagpapagaling, nagmimiracle, bumubuhay ng patay, papakain, and everything. Hindi po yun yung highlight ng Panginoon, ng Apostol Pablo sa Panginoong Jesucristo. Highlight po yun nung Matthew, Mark, Luke, and John, ni Matthew, Mark, Luke, and John. Ang highlight nila, si Jesus na ipinanganak sa Sabsaban, sa Bethlehem, para iligtas ang kanyang mga kapwa Israelita na inaapi. At sa pamamagitan nun, magpapakilala siya bilang hari at anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagbuhay ng patay, pagpapagali, pagpapahinto sa bagyo, at marami pang iba. Samantalang si Apostol Pablo, walang ganon si Apostol Pablo. Ang ipinapakilala niya ay yung Kristo na sa pamamagitan ng kanyang dugo tayo'y naligtas. Kung tayo'y pananampalataya sa kanyang death, burial, and resurrection.
Yung Christ, yung sa kanya, yung Jesus, yung sa Matthew, Mark, Luke dyan. Pero, hindi dinidisregard ni Apostol Pablo yung Jesus. Pero ang binibigay niyang highlight, yung Christ. Being Christ exists, while Jesus is past. Tapos na po yung pagiging Jesus ni Jesus sa Israel, yung kanyang pagpapagaling, miracle. Ngayon po, nag-i-exist na yung pagiging Christ niya, pagiging tagapagligtas niya. Kaya nga po, muli ang sabi sa 1 Corinthians 15:1-4, how that Christ died for our sins, He was buried, rose in the third day, according to Scripture. So, ang ginamit ng Apostol Pablo rito, how that Christ, hindi how that Jesus Christ, kundi how that Christ died for our sins. Yan, makikita sa 1 Corinthians 15:1-4. So, ngayon, ito bang Christ na to? Ito bang Christ Jesus na ito? Sino ba talaga ito? Ang sabi ng Apostol Pablo sa 2 Timothy 2:8, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Yung sinasabi kong Jesus Christ, yung sinasabi kong Christ, siya yung galing sa angkan ni David. None other than yung pinanganak doon sa sabsaban. Ibig sabihin ng Apostol Pablo, iisa lang yun, guys, ha? Yung Christ na itinuturo ko, yung nabuhay mula sa patay, siya yung aapu-apuhan ni Haring David. Baka lang makalimutan nyo. Parang ganun yung sinasabi ng Apostol Pablo. Remember, baka makalimutan natin, yung Christ na kinikilala natin, na nabuhay mula sa patay, ang apo siya ni David, yung nasa hari ng Israel. So Romans 3:24, being justified freely by grace through the redemption that is in Christ Jesus. Nauna uli yung Christ. Kasi siya yung magja-justify sa atin ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos. Siya yung Christ, nauna, Jesus, pangalawa. Sinong Jesus? Jesus, yung apo ni David. Makilala niya, yung apo ni David, yung nandito sa may 2 Timothy 2:8. Huwag niyong kakalimutan, guys, Huwag niyong kakalimutan. Itong tumubos sa atin na si Christ Jesus, ito yung apo ni David. Yan, yung pagkatao niya. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus uli. Hindi po Jesus Christ. Hindi po nauna yung tao. Ang nauna po yung posisyon niya bilang Kristo, tagapagligtas. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus uli. Nauna uli yung Christ, pangalawa yung Jesus. Hindi po Jesus Christ. 1 Timothy 2:5, for there is one God, and one mediator between God and men, this man, Christ Jesus. So maraming beses po, hindi ko na po tinapos yung iba pang talata para hindi po kumain ng maraming oras. Manggagaling lang po yung salitang Christ Jesus sa Romans to Philemon. Wala po kayong ibang makikita dito sa Genesis to Malakay, sa justification by law through works, kundi makikita nyo lang po nasa mystery siya, sa justification by grace through faith, na walang iba kundi ang mga isinulat na epistles ng Apostol Pablo. So dito po, sa Genesis to Malakay, hindi po na-mention yung salitang Christ Jesus. May nami-mention po, Jesus lang. May nami-mention po, Christ lang. May nami-mention po, Jesus Christ. Pero dito po sa Romans to Philemon, Christ Jesus ang sinasabi ng Apostol Pablo. Amen. Okay. Yan. Sa natapos naming gawain, mula umpisa hanggang sa aming pansamantalang pagwahiwalay, ay sinamahan mo kami, binigyan mo kami ng kaalaman na galing sa banal na kasulatan na maaari namin isapamuhay sa mga darating na araw namin buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakapiling namin dito, maging sa online platforms. Sa mga hindi po namin nakapiling, na saan man po sila naroon, ay lagi niyo po silang iingatan at gagabayan. At sa mga susunod na panahon ay makasama namin sila dito sa gawain na mag-aaral ng mga salita. At ngayon sa Kanya na makapagpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Jesu Kristo ay sa inihayag na hiwaga na naitago bago palalangin ang sanlibutan,
na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga sinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa isang Diyos, naganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen.